order block. Isa sa pinaka-powerful tool sa SMC ang order blocks. Ito yung last candle bago ang malakas na moves. So, dalawa ang klase ng order block. Bullish order block or the last bearish candle bago tumaas ang price, or bearish order block. Ito yung last bullish candle bago bumagsak yung price. Pero hindi lahat ng order block ay valid. So, ito yung valid order block, may strong move after and may imbalance na naiwan. And merong break of structure. And nasa premium or discount. Kung wala ang mga yan, most likely invalid order block yan. So, sa strategy natin, dito tayo madalas naghahanap ng entries. So, for example, this one. So, this is the last candle. So, nagkaroon muna ng structure, no? High, low, higher low, higher high, higher low. And ito yung recent high natin. This week candle. Hindi pala ito, hindi ito. So, to make it precise, no? Dun tayo sa week. Yan yung higher high, higher low. So, before magkaroon ng next higher high, magkakaroon ng break of structure. And yung last candle na naging reason kung bakit nagkaroon ng aggressive pull at nagkaroon ng break of structure, siya yung ating order block or bullish order block, which is this candle or this candle. Sabi, bearish daw eh. So, bearish candlestick before the push up. Okay, so ayan ang ating bullish order block or tinatawag ding demand zone. And most usually, nagke-create daw ng fair value gap after that move. Kasi mabilis yung price dyan, no? Mula dito, pag ganun, hanggang taas, is mabilis yung price. So, nagke-create siya ng fair value gap. Itong space na to, aggressive push, may naiwan dyan na price. Okay? Itong candlesticks na to, sa taas nito, dito, may naiwan dyang fair value gap. Okay? So, meron ditong break of structure. And meron ditong demand zone, which is yung last candle daw before the break of structure. No? So, break of structure dahil dito sa candle na to. Sa pagitan niyan, may makikita tayong fair value gap. Ito yung 3 candles, 1, 2, 3, and may space sa gitna. So, first candle, second candle, third candle. And yung gitna niyan, may space. Yan yung tinatawag na fair value gap. So, most likely, saan babalik yung price bago tayo mag-buy? Most likely dyan sa FVG na yan. So, kung makikita natin, fast forward, no? Okay, natap na niya yung FVG natin. So, meaning, bumalik yung price dun sa fair value gap. And pwede tayong mag-buy dyan. Okay? Ganyan. Pero kung gusto na nga nating precise entry, tulad ng sinasabi ko, maghihintay tayo ng change of character. Okay, so scenario na to, ito yung recent high, lower high na kailangan mo-break, no? And nung na-break na siya, nagkaroon na tayo ng confirmation ng buy. And meron tayo ditong 1:3. Target 1:3.
So, yun yung power ng fair value gap. Okay? May mga times na nagkakaroon ng fair value gap dito sa before tayo mag-entry. May time na babalik diyan yung price dahil may naiwang fair value gap dito sa part na 'to. So, ito try natin 'to. So, nagkaroon dito ng downtrend and yung mga downtrend na yun may mga break of structure. So, hanapin natin kung nasaan yung ating golden zone. So, nasa golden zone na siya 'no. And then before yan okay. So, before, tayo maghahanap ng entry natin, so kailangan mabasag yung recent demand zone. So, sa scenario na 'to is itong last structure na 'to, yan yung nagkaroon ng break of structure. So, yung recent low na yan, ayan yung kailangan muna nating basagin para magkaroon ng break of ng change of character. Okay, tingnan natin. Sabi natin kailangan mag-close below. Okay? So, this scenario, nagkaroon ng close below na candle. And kung makikita natin sa 5 minutes, meron ditong naiwang fair value gap. Kita nyo? So, yan yung hihintayin natin na balikan before tayo mag-sell. So, you see that? Hindi natin alam yung galaw kanina. Pero dahil sa FVG, ito yung price na kailangan balikan bago tayo tuluyang bumaba. So, first, uptrend. To. Uptrend to. No? Uptrend. Karoon ng recent low, high. And yung recent order block na nandito. Ang sabi natin, yung order block or demand zone ay yun yung last range or candle na nag-push ng market para magkaroon ng break of structure. So, ito siya. And pag nabasag yan, ibig sabihin magkakaroon na tayo ng change of character. So, sa 1 minute, nakakita tayo ng change of character sa pamamagitan ng candle na to. And naghanap tayo dyan ng fair value gap which is nakita natin siya sa 3 minute or tingnan natin sa 5 minute. So, kung sa 5 minute, yan siya, first candle, second candle, and third candle. So, in between, meron siyang space, meaning yung first candle weak, hindi dumikit doon sa third candle weak. Okay, hanggang sa matap yun, nung natap siya, nakapag-entry tayo and na-hit yung TP natin na 1:3. So, kung nag-risk ka ng 500, nanalo ka ng